na sa pagdinig sa Kamara ang paglobo ng kita ng mga kumpanyang pagmamay-ari ng mga diskaya mula 2017 hanggang 2022. Gayunman, wala pa rin pinapangalanan ang mag-asawa kung sino-sino ang kanilang mga nakatransaksyon sa nakaraang administrasyon. May babala naman na si Pasig City Mayor Vico Sotto sa mga pahayag ng mga diskaya. Narito po ang aking unang balita. Dito sa kaso na ito, ang sinungaling ay asawa ng magnanakaw. Kaya ito po talaga yung nakikita natin. Maanghang ang mga salita ni Pasig City Mayor Vico Sotto laban sa mag-asawang Diskaya sa pagdinig ng House Infrastructure Committee. Nakalaban ni Sotto si Sara Diskaya sa pagkaalkalde nitong nakaraang eleksyon at sa Pasig nakabase ang siyam na construction business ng kanilang pamilya. Punto ni Sotto, maging maingat sa mga maririnig mula sa mga Diskaya. Sa statement, sa sworn statement po nila, ay na 2 to 3% lang daw ang kinikita nila sa bawat kontrata. Obvious naman po, nakasinungalingan ito. Binanggit din ni Sotto na sa pamamagitan ng isang common friend ay nagtangka umano si Curly Diskaya na mag-schedule ng pakikipag-usap sa kanya. Hindi ko alam exactly kasi hindi naman natuloy yung meeting, pero may nabanggit doon na state witness. They have hundreds, if not thousands, of government contracts. Pero, ang pinangalanan lang nila, nasa 26 people. So, paano nila, kung totoo yung sinasabi nila, ano nangyari dun sa hundreds or thousands of other projects? Inusisa ng mga kongresista si Diskaya kung may papangalanan pa siyang mga nakatransaksyon niya. Your Honor, kung okay lang po ba na sa executive session ko na lang po sasabihin para sa kaligtasan din po ng pamilya ko. At do I take it na gusto mo pa rin magbanggit ng mga pangalan? Hindi po, Your Honor. Yes po. Wala na kayong idadagdag o babaguhin dito? Kasi hindi ko po maintindihan. Wala na po. Wala na. Nakakapagtaka na malaki kayong kontratista sa panahon ng gobyerno ni President Noynoy Aquino, isa sa pinakamalaking kontratista sa panahon ni Pangulong Duterte, isa sa mga pinakamalaking kontratista, actually pinakamalaking flood control. Pag pinagsama-sama po lahat ng kumpanya ninyo, sa ilalim po ng gobyernong ito, pero walang kahit isang senador sa inyo pong sinumpaang salaysay. Yun po yung una. Pangalawa, sabi po ninyo, walang ledger kayong hawak sa listahan bago 2022. Wala hong naniniwala sa inyo. Meron pa bang dagdag na kongresista na kasama sa payoffs? Meron pa bang mga senador? Your Honor, wala na po. Ang agad niyang nilinaw ay ang pahayag sa Senado kung saan nabanggit sina dating House Appropriations Committee Chairman Congressman Zaldi Co at House Speaker Martin Romualdez. Hindi po ako nagkaroon ng anumang klaseng transaction sa kanila. Kaya nabanggit po ang mga pangalan na yun dahil yun po ang madalas na sinasabi ng mga kausap ko po ng politiko. Na binabanggit nila na kailangan ibigay mo na kaagad yung obligasyon kasi pinakukuha na ni Saldico at saka ni Speaker. Ipinakita naman ni Deputy Speaker Janet Garin na nag-umpisang tumaas sa bilyong piso ang kinita ng mga Diskaya mula 2017 hanggang 2022. In fact, in 2022, which is supposed to be the first pandemic recovery year, Mr. Chair, ito dapat yung tinulungan nating makaahon, makabangon ang maliliit na mga negosyante, kaakibat yung ating mga MSMEs, umakyat ang gross, ang revenue from construction, from government ng Diskaya Group to 20.524 billion. Pinansin din ni Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro na lumobo ang kita ni Diskaya noong nakaraang administrasyon. Pero base sa affidavit ni Diskaya, mga kasalukuyang politiko at opisyal ng DPWH lang ang pinangalanan niyang sangkot umano sa katiwalian. Are you saying na yung pagbibigay mo ng pera sa DPWH at sa mga lawmakers happened only during the current administration and did not happen during the previous administration? Wala pong ganun pong nangihingi sa amin, di pa po. Wala po, pero nilalabanan po namin sa tunay na bidding po. Nagpapadyaryo po kami. Sabi ni Diskaya, napilitan lang siyang masangkot sa anomalya para may pagpatuloy ang kanilang hanap buhay.
Pinapaterminate daw kasi ang kanilang mga kontrata kapag hindi sila nagbigay. Nagreklamo raw siya noon kay DPWH Secretary Manuel Bunoan pero tila hindi raw ito pinansin. Awarded ng project, napilitan kang magbigay, pero dahil kung hindi ka magbibigay, ika-cancel ang project. Yes, Your Honor, o right of way problem o di kaya mutual termination po ang mangyayari. Ilang beses po ako nagpadyaryo at nagsusumbong pa po ako kay Secretary Bunoan, pero mapapansin niyo po sa open letter ko doon na parang hindi po pinapansin ni Secretary Bunoan yung dyaryo ko kasi tabloid lang ang dating. Kalaunan, sinabi ni Diskaya na may mga nagtangkaring hingian sila ng pera nung nakaraang administrasyon pero hindi raw sila bumigay noon kaya hindi niya ito inilagay sa kanyang affidavit. Sa patuloy na pag-udyok ni Luistro na magbigay siya ng pangalan, may binanggit na pangalan si Diskaya. Director Samson Hebra po. Humihingi ng pera sa inyo. May inuutusan lang po siya na kailangan ay magbigay po at may pinakukuha pero hindi po kami pumayag. Magkano hinihingi? Parang nasa ano po yata yun, parang 10%. Para kanino? Wala pong binanggit sa akin ng mga politiko, basta taas lang. Inamin din niya na sa 18 politikong nauna niya ng pinangalanan, 17 lang ang personal niyang nakaharap. Ibig mo sabihin, lahat inabutan mo ng direkta, pwera lang si Kong Roman Romulo? Hindi po, Your Honor. Yung iba po dyan, nag-usap lang kami. Tapos yung sumunod, mga tao na lang po nila ang pinagbigyan namin. Hindi pinayagan ng komite na direktang tanungin ni Representative Maria Victoria Copilar si Diskaya. Isa si Copilar sa mga pinangalanan ni Diskaya sa kanilang affidavit sa Senado. Bago pa man masaway ng chairman ng komite, sinabi ni Diskaya na ngayon lang sila nagharap ni Copilar. Dahil bitina sa oras, nag-adjourn muna ang pagdinig ng komite. Wala pa silang anunsyo kung kailan ang susunod na pagdinig. Ito ang unang balita. Mariz Umali para sa GMA Integrated News. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.